Lumabas ka. Wala kang silbi sa pamamahay na ito. Isang malakas na sampal ang nagpabagsak kay Salve sa malamig na sahig, habang ang luhang humahalo sa ulan ay naging saksi sa kanyang pagtataboy. Hindi nila alam, ang bahay na tinitirikan nila, ang kotseng sinasakyan nila, at ang bawat sentimong winawaldas nila ay pag-aari ng babaeng tinatawag nilang pulubi. Magagawa kaya nilang humingi ng tawad kapag ang reyna ay bumalik na upang bawiin ang kanyang korona? O huli na ang lahat para sa isang pamilyang nabulag ng kasakiman? Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito, Javier. Hindi na makapaghintay si Vanessa na lumipat dito at maging tunay na ginang ng tahanang ito. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng babaeng iyan na tila isang aninong laging nakabuntot sa atin. Ang tinig ni Doña Celia ay matalas pa sa talim ng kutsilyong hawak ni Salve sa loob ng kusina. Natigilan ng kanyang mga kamay na nooy amoy abala sa paghahalo ng mainit na arroz caldo. Ang usok na nagmumula sa kaldero ay humahapdi sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nito mapapantayan ang hapdi ng mga salitang kakarating lamang sa kanyang pandinig. Sa loob ng 3 taon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas, pag-aaruga, at maging ang kanyang dangal upang maging isang mabuting asawa at menahe ng tahanang ito. Dahan-dahang binitawan ni Salve ang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa gilid ng kaldero ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Isang malungkot na himig na tanging siya lamang ang nakakaramdam ng bigat. Ang bango ng luya at bawang na kanina ay tila simbolo ng kanyang pagmamahal ay biglang naging lasa ng abo sa kanyang dila. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng maglabas ng puot at ang mga unang patak ng ulan ay nagsisimula ng humampas sa bubungan ng kanilang mansyon, tila nakikiramay sa bagyong unti-unting nabubuo sa loob ng kanyang dibdib. Narinig niya ang malamig na tawa ni Javier, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. "Huwag kang mainip, ma. Konting tiis na lang. Malapit ko nang makuha ang huling pirma na kailangan natin mula sa kanya." Akala naman ng babaeng iyan ay mahal ko talaga siya. Kung hindi lang dahil sa perang akala ko ay mayroon siya, hindi ko siya pagtitiyagaan ng ganito katagal. Parang may libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Salve. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Napakapit siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na marmol hanggang sa mamuti ang kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, tila kinakapos ng hangin sa gitna ng isang malawak na karagatan. Ang bawat salita ni Javier ay isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Lumabas siya ng kusina nang hindi namamalayan ng kanyang sarili. Bit-bit ang mangkok ng mainit na lugaw na inihanda niya para sa kanyang biyenan. Nakita niya ang dalawa sa sala, ang kanyang asawa at ang kanyang biyenan, na tila mga buwitreng nagpaplano sa harap ng mga dokumentong nakakalat sa mesa. Pagkakita sa kanya, agad na nagbago ang ekspresyon ni Doña Celia mula sa pagiging mapanuri tungo sa isang pekeng ngiti na puno ng lason. "Nariyan ka na pala, Salve. Bakit ba ang bagal mong kumilos? Kanina pa ako nagugutom. Iyan na ba ang pagkain ko? Siguraduhin mong masarap iyan, dahil kung hindi, baka masayang lang ang pagpapakain namin sa iyo rito sa bahay na ito." Wika ng matanda, habang masama ang tingin sa suot na simpleng duster ni Salve. Lumapit si Salve, ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hindi niya mapigilan. "Javier, ano ang ibig sabihin ng narinig ko? Sino si Vanessa? At anong mga papeles ang pinag-uusapan ninyo?" Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhala. Tumingin si Javier sa kanya. Wala ni bakas ng pagsisisi o pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging naroon ay ang pagkasuklam at pagkainip. Tumayo ang kanyang asawa, kinuha ang mangkok mula sa kanyang mga kamay,
At nang hindi man lang kumukurap ay ibinuhos ang mainit na pagkain sa sahig, malapit sa paanan ni Salve. Narinig mo na pala, kaya hindi na kailangang magpanggap. Tapos na ang palabas, Salve. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, ay hindi para sa isang katulad mong walang silbi at walang pangarap. Pirmahan mo ang kasunduan ng paghihiwalay at ang paglilipat ng lahat ng ari-arian mo sa akin, o mas malala pa ang matitikman mo. Bulyaw ni Javier, habang ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kaluluwa ng kanyang asawa. Napatingin si Salve sa malapot na lugaw na ngayon ay kumakalat na sa sahig, tila ang kanyang sariling buhay na dahan-dahang nawawasak sa harap ng kanyang mga mata. Ang hapdi sa kanyang puso ay lumampas na sa antas ng luha. Ito ay naging isang uri ng manhid na galit at matinding kalungkutan. Nakatayo siya doon, mag-isa at sugatan, habang ang ulan sa labas ay naging isang malakas na dilubyo na tila handang lumamon sa buong mundo. Bakit ba kailangang maging ganito kalupit ang tadhana sa isang taong ang tanging hangad lamang ay ang magmahal at mahalin? Hanggang kailan magtitiis ang isang pusong matagal ng pinabayaan at ano ang gagawin niya kapag nalaman nilang ang lupang inaapakan nila ay ang huling sandigan na matagal na niyang itinatago? Nakatitig pa rin si Salve sa sahig, sa kumakalat na puting lugaw na tila isang mantsa sa kanyang buhay na hindi na kailanman mabubura. Ang bawat butil ng kanin ay simbolo ng kanyang pagod, ng kanyang mga madaling araw na paggising para lamang pagsilbihan ng mga taong ngayon ay tumatapak sa kanyang pagkatao. Ang init na nagmumula sa pagkain ay unti-unti nang nawawala, pinapalitan ng lamig na nanggagaling sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay tila wala ng balak tumigil sa paghagupit. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Linisin mo yan. Napakakalat mo talaga, Salve. Kahit kailan ay wala kang naitutulong sa bahay na ito, kundi sakit ng ulo. Ang matinis na tinig ni Beatrice ay pumunit sa katahimikan ng sala. Pumasok ang bunsong kapatid ni Javier na may dalang napakaraming supot ng mga mamahaling gamit. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila mga martilyong pumupukpok sa sentido ni Salve. Inilapag ni Beatrice ang kanyang mga pinamili sa sofa at hinarap si Salve na may pandidiri. By the way, ate, kailangan ko ng credit card mo. Limit na yung card na binigay ni kuya sa akin at may nakita akong bagong koleksyon ng sapatos. Huwag mong sabihing wala ka na namang pera dahil alam ko namang marami ka pang nakatago sa bank account mo na galing sa mana mo. Huminga ng malalim si Salve, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Beatrice, kakatapos ko lang bayaran ang bill ng kuryente at tubig natin para sa buwan na ito. Pati ang matrikula ng pinsan nyo, ako rin ang sumagot. Wala na akong masyadong natira. Bago pa man makasagot si Beatrice, ay muling nagsalita si Doña Celia. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad at tila nagpapaalala ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Salve anak, huwag kang maging madamot. Isipin mo naman ang pangalan na ibinigay namin sa iyo. Noong pinakasalan ka ni Javier, isa ka lang simpleng babae na walang direksyon sa buhay. Kami ang nagbigay sa iyo ng tahanan, ng proteksyon, at ng dangal na tawaging isang Valmores. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Ang maliit na hiling ni Beatrice ay para sa ikagaganda ng imahe ng pamilyang ito. Gusto mo bang mapahiya kami sa harap ng mga kaibigan namin? Ang salitang utang na loob ay tila isang tanikalang nakapulupot sa leeg ni Salve. Dahan-dahang humihigpit hanggang sa hindi na siya makahinga. Napayuko siya, ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mukha upang itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang ang kotseng ginamit ni Beatrice sa pamimili, ang alahas na suot ni Doña Celia, at ang bawat marangyang hapunan nila ay nanggaling sa kanyang sariling bulsa. Ngunit sa loob ng 3 taon, pinili niyang manahimik dahil sa pangako niya sa kanyang ama
na pananatilihin ang kapayapaan sa kanyang sariling pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Salve ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang duster. Inabot niya ang card kay Beatrice nang hindi tumitingin. Mabilis itong hinablot ng dalaga na may kasama pang mapang-asar na nangiti bago tumalikod at umakyat sa kanyang silid, tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Naiwan si Salve sa sala kasama si Javier. Nanoipan ni Roy abala sa kanyang cellphone. Hindi nakatiis si Salve at sumulyap sa screen ng asawa. Doon, nakita niya ang isang larawan sa social media. Isang babaeng maganda, nakasuot ng mamahaling damit at katabi ang kanyang asawa sa isang restaurant na alam niyang hindi kailanman siya dinala ni Javier. Ang caption ay tila isang lason. Soon, my king will be home for good. Nanlamig ang buong katawan ni Salve. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso, kundi kumalat na sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Javier, nagbabaka sakaling makakita ng kahit kaunting bakas ng katapatan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagmamadali nitong itago ang cellphone at ang malamig na titig na tila nagsasabing wala siyang karapatang magreklamo. Dahil sa bigat ng nararamdaman, naglakad si Salve patungo sa kanilang silid. Ngunit nadaanan niya ang study room ni Javier na nakabukas ang pinto. Dahil sa hangin na nanggagaling sa bukas na bintana, may ilang mga papel na lumipad sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ang mga ito sa pag-aakala makakatulong siya sa asawa. Ngunit nang mabasa niya ang nilalaman ng isa sa mga dokumento, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ito ay isang bank loan notice, isang malaking halaga na hiniram gamit ang kanilang bahay bilang kolateral. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang pirma sa ibaba ng dokumento. Ang pangalang Salve Regina Santillan Valmores ay malinaw na nakasulat doon. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya kailanman pinirmahan. Napahawak si Salve sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa lakas ng tibok nito. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel na iyon ay tila isang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Paano ito nagawa ng taong pinakaminahal niya? Paano siya nagawang ipagkanulo ng lalaking nangakong proprotektahan siya hanggang sa huling sandali? Sa gitna ng kadiliman ng gabi at ng walang humpay na ulan, napagtanto ni Salve na ang bahay na itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malaking bitag at ang mga taong tinawag niyang pamilya ay ang mga mismong magnanakaw na unti-unting kumuha ng lahat mula sa kanya. Hindi lamang ng kanyang pera, kundi pati na rin ng kanyang kinabukasan. Sa loob ng madilim na silid, tanging ang liwanag mula sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Salve. Hawak niya ang isang lumang litrato, ang huling alaala ng kanyang ama na si Don Roberto Santillan. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang kaisa-isang anak. Naramdaman ni Salve ang lamig ng kristal na frame sa kanyang mga palad. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay minahal at pinahalagahan noon. Papa, patawad po. Bulong ni Salve, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa tindi ng iyak na pilit niyang sinusupil. Akala ko po ay nakatagpo na ako ng pamilyang bubuo sa akin. Akala ko po ay sapat na ang pagiging mabuti at mapagtiis upang makamit ang kapayapaang hinahangad ninyo para sa akin. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang liwanag na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng study room ni Javier. Mula sa loob, narinig niya ang tawanan, isang tunog na tila mga talim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Hindi ang tawa ng saya, kundi ang tawa ng mga taong nagdiriwang sa kapahamakan ng iba. Nakausap ko na si Vanessa kanina. Excited na siyang lumipat dito next week. Ang boses ni Javier ay puno ng sigla.
Malayo sa malamig na pakikitungo niya kay Salve nitong mga nakaraang buwan. Sabi niya, ang gusto niyang maging interior designer ay yung galing pa sa ibang bansa. Hindi na niya kailangang magtiis sa luma at baduy na panlasa ni Salve. Good to hear that, anak. Sagot ni Doña Celia na tila ba ang pinag-uusapan nila ay isang ordinaryong plano sa bakasyon. Mas bagay si Vanessa sa pamilyang ito. May pinag-aralan, galing sa buena pamilya. At higit sa lahat, alam niyang dalhin ang sarili niya. Hindi tulad ni Salve na mukhang palaging api at walang kislap sa katawan. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga business partners mo. Sumabat din si Beatrice na tila ba nandidiri sa pagbanggit pa lamang ng pangalan ng kanyang hipag. At sa wakas, hindi ko na kailangang magpanggap na gusto ko ang mga luto niya. I'm so tired of her drama, kuya. Palagi na lang siyang nagpapaawa. Akala mo naman kung sinong santo. It's about time we throw the trash out. Napahilig si Salve sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina sa tindi ng mga salitang naririnig. Ang bawat pangungusap ay tila isang malupit na paghatol sa kanya. Ang pamilyang itinuring niyang sarili ay matagal na palang naghihintay ng sandali upang itapon siya na parang isang basahan na wala ng pakinabang. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng perang ibinigay niya, at ang lahat ng pagmamahal na inialay niya ay itinuring lamang nilang basura. Paano ang mga dokumento, Javier? Tanong ni Doña Celia sa seryosong tono. Baka gumawa ng eksena ang babaeng iyan. Kapag nalaman niyang wala na siyang matitirhan, baka humingi siya ng hati sa mga ari-arian mo. Isang malakas na hampas sa mesa ang narinig ni Salve na tila ba ang kanyang asawa ay naiinis sa ideya pa lamang na may makukuha siyang anuman mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, ma. Hawak ko na ang lahat. Sa tingin niyo ba ay hahayaan ko siyang makaalis nang may dalang kahit isang sentimo? Nakaredy na ang mga papeles na kailangan niyang pirmahan. Sasabihin ko sa kanya na para iyon sa refinancing ng utang natin. Pero sa totoo lang, waiver iyon ng lahat ng karapatan niya sa bahay na ito at sa mga accounts na pinagsaluhan namin. Muling tumawa ang tatlo, isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno para sa pandinig ni Salve. Naramdaman niya ang init ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sakit ang nararamdaman niya. May kakaibang tibok sa kanyang puso, isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang larawan ng kanyang ama sa kanyang kamay ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na tumayo ng tuwid. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang mahina ay ang siyang nagpapatakbo ng pundasyon ng kanilang karangyaan. Hindi nila alam na ang bawat luho nila ay nakasandal sa isang pangalang pilit nilang niayurakan. Isang gabi na lang, ma. Ang huling salitang binigkas ni Javier na tila isang pinal na hatol na nagpatahimik sa buong mansyon. Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong maglalaho na ang anino ni Salve sa bahay na ito. Wala nang makakahadlang sa bagong buhay natin. Nagtago si Salve sa dilim ng pasilyo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pinanood niya ang anino ni Javier na lumalakad palayo. Tila isang hari na nanalo sa isang madugong labanan. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang kaisipan ang namuo sa isipan ni Salve. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tila naghahanda para sa isang malaking pagbabago. Ang puot ng kalangitan ay tila nakikiisa sa nagbabadyang unos sa loob ng mansyon ng mga Valmores. Ang matinding buhos ng ulan ay humahampas sa mga salamin ng bintana. Lumilikha ng isang malungkot at mabigat na awitin ng kalikasan na nagpapalamig sa buong paligid. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, nakatayo si Javier na may hawak na mga dokumento. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at kawalan ng pasensya. Inihagis niya ang mga papel sa harapan ni Salve na noon ay nakayuko at mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang manipis na duster. Pilit na pinipigilan ng babae ang pagyanig ng kanyang mga balikat, ngunit ang bawat salitang lumalabas
Sa bibig ng kanyang asawa ay tila mga yelong tumutusok ng malalim sa kanyang kaluluwa. Pirmahan mo na yan, Salve. Huwag mo nang pahabain pa ang usapang ito dahil pareho lang nating alam na wala kang laban. Matagal na kitang hindi mahal at hindi ko na kayang magtiis na makita ang pagmumukha mo araw-araw. Sigaw ni Javier. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng awa o pagmamahal na minsan niyang ipinangako sa harap ng altar. Umiling si Salve. Dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin upang salubungin ang mga mata ng lalaking minsan niyang sinamba bilang haligi ng kanyang buhay. May namumong tapang sa kanyang dibdib, isang pader na unti-unting itinatayo mula sa mga guho ng kanyang nadurog na pagkatao. Nang makita ni Javier ang matigas na pagtanggi sa mga mata ng asawa, nawala ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Dinaklot niya ang braso ni Salve, mahigpit na nakabaon ang kanyang mga daliri na nag-iwan ng matinding hapdi na umabot hanggang sa buto ng babae, bago niya ito marahas na kinaladkad patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Celia at Beatriz, nakahalukip-kip at may mga ngiting puno ng pang-aalipusta at kasiyahan. Tila sila mga reyna na buong galak na nanonood sa pagbitay ng isang hamak na alipin, isang lumang maleta na naglalaman ng iilang damit ni Salve, ang walang awang inihagis ni Beatriz mula sa itaas. Bumagsak ito sa makintab na sahig at nagkalat ang mga mumunting pag-aari ng babae, kasama na ang isang lumang panyo na bordado ng kanyang yumaong ina. Tiningnan lamang ni Doña Celia ang nagkalat na gamit ng may pandidiri, habang itinulak ni Javier ang maleta gamit ang kanyang paa patungo sa labas ng pinto, kung saan naghihintay ang madilim at mabangis na gabi. Wala nang pakundangan. Pilit na itinulak ni Javier si Salve palabas ng pintuan. Ang lakas ng pagkakatulak ay nagpabagsak sa kanya sa basang semento ng bakuran, direkta sa isang malaking lawa ng malamig na putik. Ang maruming tubig ay dumikit sa kanyang balat at humalo sa kanyang mga luha, isang malupit na paalala ng kanyang kinasadlakan. Ang ulan ay walang awang bumuhos sa kanyang katawan, mabilis na bumasa sa kanyang manipis na damit, at pumatak sa kanyang mukha kasabay ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Pilit siyang bumangon, nanginginig ang buong pagkatao dahil sa matinding ginaw at sakit. Ngunit muli siyang napaluhod nang makita ang asawang buong tapang na nakatayo sa tuyong bahagi ng balkonahe. Tinitignan siya na parang isang basurang itinapon. Huwag na huwag ka nang babalik dito, Salve. Nabubuhay ka bilang isang pabigat sa pamilyang ito at ganyan ka mamamatay. Isang walang kwentang babae sa lansangan. Ang huling sumpa ni Javier bago niya tuluyang isinara ang malaking pinto. Pinutol ang huling koneksyon ng babae sa pamilyang inaruga at binuhay niya ng ilang taon gamit ang sariling yaman na hindi nila nalalaman. Naiwan si Salve sa gitna ng dilim at lamig ng lansangan. Ngunit habang hinahagupit siya ng hangin at ulan, habang yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod sa gitna ng putikan, isang kakaibang apoy ang nag-alab sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang dating tahimik at sunod-sunurang tupa ay namatay na sa gabing iyon. Pinunasan niya ang putik at luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang mukha, sinalubong ang bagsik ng langit, at sa isang tinig na hindi nanginginig, bumulong siya sa hangin. Tandaan niyo ang gabing ito, Javier. Tandaan niyo ang bawat patak ng ulan. Dito na ba nagtatapos ang lahat, Papa? Sa gitna ng putik at ulan, kung saan ang tanging yakap na natatanggap ko ay ang lamig ng gabi. Ang bulong na ito ni Salve ay halos malunod sa hagupit ng hangin. Nakaluhod siya sa labas ng sarili niyang tarangkahan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malambot na lupa na ngayoy humahalo na sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagnanais na pasukin ang kanyang kalamnan. Ang kanyang duster na puti ay wala ng bakas ng kalinisan. Ito ay naging kulay ng lupa, kasing dumi ng pagtingin sa kanya ng mga taong nasa loob ng bahay na yon.
Ang kanyang panginginig ay hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa na 3 taon nang nakikipaglaban sa isang labanang hindi niya kailanman mapapanalo. Sa gitna ng kadiliman, 2 bilog na liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang gumuhit sa kalsada, pinuputol ang talim ng ulan. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ni Salve. Ang kislap ng mga ilaw nito ay nagbigay ng anino sa kanyang maliit at lupaypay na anyo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaki ang lumabas na may hawak na itim na payong. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay mabigat at puno ng awtoridad, isang tunog na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Nang maramdaman ni Salve na tumigil ang pagbagsak ng ulan, sa kanyang likuran, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa tubig at luha, ngunit nakilala niya ang matikas na anyo ni Attorney Simeon Sarmiento, ang abogado ng kanyang ama, ang tanging taong nakakaalam ng tunay na bigat ng kanyang pangalan, ay nakatayo sa kanyang harapan na may mga matang puno ng lungkot at nag-aalab na galit para sa kanyang sinasapit. Senyorita Salve, anong ginawa nila sa inyo? Ang boses ni Attorney Simeon ay gumaralgal, isang bihirang pagkakataon para sa isang lalaking kilala sa pagiging matatag at lohikal. Binitawan niya ang payong upang tulungan si Salve na tumayo. Hindi alintana ng abogado ang putik na kumakapit sa kanyang mamahaling Amerikana. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng anak ng kanyang matalik na kaibigan. Inalalayan niya si Salve patungo sa loob ng sasakyan kung saan ang init ng heater ay dahan-dahang pumatay sa panginginig ng babae. Inabutan siya ni Simeon ng isang malinis na tuwalya at isang bote ng tubig. Nanatiling tahimik si Salve. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa bintana. Pinapanood ang mansyon na unti-unting lumiliit habang lumalayo ang sasakyan. Doon sa loob, marahil ay nagdiriwang sila Javier. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling pagkawasak. Dinala siya ni Simeon sa isang pribadong suite, sa isang tahimik na hotel na pag-aari rin ng pamilya Santillan. Matapos makapagpalit ng tuyong damit at makainom ng mainit na tsa, inilapag ni Simeon ang isang itim na leather briefcase sa harap ni Salve. Ang tunog ng pagkakabukas ng mga lock nito ay tila isang hudyat ng bagong simula. Senyorita, 3 taon ninyong piniling manahimik. 3 taon ninyong sinunod ang huling hiling ng inyong ama na subukang ayusin ang pamilyang ito sa pamamagitan ng kabutihan. Ngunit sapat na ito, wika ni Simeon habang inilalabas ang makakapal na folder. Narito ang lahat. Ang titulo ng mansyon na kasalukuyan nilang tinitirhan, ang mga dokumento ng Santillan Investment Fund, at ang listahan ng lahat ng perang inilabas ninyo para bayaran ang kanilang mga utang. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa inyo, Salve. Kayo ang nagmamay-ari sa bawat pako, bawat ladrilyo, at bawat sentimong winawaldas nila. Napahawak si Salve sa isang dokumento. Ang kanyang daliri ay dumaan sa kanyang sariling pangalan na nakalimbag sa ginto. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa putikan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang kanyang puso, na kanina ay tila isang basag na baso, ay unti-unting nabubuo muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ay gawa na ito sa matigas na asero. Handa na ba kayong bawiin ang lahat? Senyorita Salve, handa na ba ninyong ipakita sa kanila kung sino ang tunay na kinakalaban nila? Tanong ni Simeon. Ang kanyang mga mata ay naghihintay ng hudyat. Tumingin si Salve sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang asawa na itinapon sa ulan. Ang nakikita niya ay ang nag-iisang tagapagmana ng mga Santillan, ang kanyang tinig. Nang sumagot siya, ay kasing lamig ng gabing iyon, ngunit kasing tatag ng isang bundok. Gawin natin ang dapat gawin, Simeon. Gusto kong makita kung paano sila mabubuhay sa mundong wala ang aking anino.
Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, kaya ko nga ba talagang saktan ang mga taong minahal ko nang higit sa aking sarili? O ang muling pagbangon ko ay magiging simula lamang ng isang mas malalim pang sugat? Ang puting kisame ng silid sa ospital ay tila isang malawak na disyerto ng kalinisan, walang bahid, at nakapanlulumo ang katahimikan. Sa bawat dahan-dahang pagpikit ni Salve, nararamdaman niya ang bigat ng benda sa kanyang kanang pulso at ang hapdi ng pasa sa kanyang balikat na tila isang mapait na paalala ng huling gabing naranasan niya sa mansyon. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pangamba. Isang amoy na malayo sa bango ng luyang inilalagay niya sa arroz caldo noong mga nakaraang gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid at isang pamilyar na anyo ang pumasok na may hawak na clipboard. Si Dr. Elian Roque, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo, ay lumapit sa kanyang kama na may mga matang puno ng pag-aalala at hindi matatawarang habag. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay tila isang maingat na sayaw, nagnanais na huwag gambalain ang marupok na kapayapaan sa loob ng silid. Salve! Ang tinig ni Elian ay malambot, tila isang haplos sa isang sugatang kaluluwa. Mabuti at gising ka na. Huwag mo munang piliting igalaw ang iyong kamay. May maliit na lamat ang iyong buto sa pulso at ang pasa sa iyong balikat ay mangangailangan ng ilang araw na pahinga bago tuluyang mawala ang pamamaga. Pilit nang ngumiti si Salve, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig. Salamat, Elian. Patawad kung sa ganitong paraan tayo muling nagkita. Nakakahiya na makita mo ako sa ganitong kalagayan. Umiling si Elian at dahan-dahang hinawakan ang kaliwang kamay ni Salve, ang kamay na walang sugat. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Salve. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ang tanging dapat humingi ng tawad ay ang mga taong gumawa nito sa iyo. Sa loob ng maraming taon nating hindi pagkikita, akala ko ay masaya ka. Akala ko ay natagpuan mo na ang kapayapaang palagi mong hinahanap noon pa man. Napatingin si Salve sa bintana, kung saan ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Akala ko rin Elian. Akala ko ay sapat na ang pag-unawa. Akala ko kung ibibigay ko ang lahat, kung magtitiis ako sa bawat sakit at bawat serye ng pangmamaliit, darating ang araw na makikita nila ang halaga ko. Pero mali pala ako. Ang pagpapakumbaba ko ay itinuring nilang kahinaan at ang pananahimik ko ay naging lisensya nila para tapakan ako. Nanatiling tahimik si Elian, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Salve na tila mga piraso ng isang basag na salamin. Bilang isang doktor, marami na siyang nakitang sugat, ngunit ang mga sugat sa loob ni Salve ay mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang lamat sa buto. Inayos niya ang swero ng babae nang may matinding pag-iingat, tila ba sa isang maling galaw ay baka tuluyan ng mawasak ang huling hibla ng lakas ng kanyang kaibigan. Magpahinga ka muna rito, Salve. Ligtas ka na rito. Walang sino man ang makakapanakit sa'yo habang nasa ilalim ka ng pangangalaga ko. Paniniguro ni Elian bago ito lumabas upang tingnan ang iba pang mga pasyente. Naiwang mag-isa si Salve sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang cellphone na inilapag ni Attorney Simeon sa ibabaw ng side table. Ang screen nito ay nagbigay ng isang maliit na liwanag sa madilim na sulok ng silid, isang hudyat na may mga mensaheng naghihintay. Sa kanyang pag-aakalang baka si Simeon ang nagpadala ng balita tungkol sa kanyang mga dokumento, agad niyang binuksan ang inbox. Ngunit ang pangalang bumungad sa kanya ay hindi ang sa abogado. Ito ay si Javier. Ang bawat letra sa screen ay tila naging maliliit na patak ng lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Ang mensahe ay maikli, walang bakas ng pagsisisi at puno ng matinding puot na tila nagnanais na tapusin ang sinimulan nito noong gabing iyon.
sa ilalim ng ulan. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito, Salve. Huwag mo na ring subukang tumawag o magmakaawa dahil wala kang mapapala. Pinaplano ko na ang annulment natin. At tandaan mo ito, kapag nagpakita ka pa sa harap ko o sa pamilya ko, baka hindi lang pahasa ang abutin mo. Baka mapatay lang kita sa galit. Nabitawan ni Salvi ang cellphone na bumagsak sa malambot na kutsyon ng kanyang kama nang walang anumang ingay. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamula sa loob ng kanyang dibdib. Ang takot na kanina lamang ay dahan-dahang nawawala, ay muling bumalik, mas matindi at mas mapangkapi. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang naririnig sa kanyang isipan ang malapit na boses na Gabriel. Ang mga salitang, baka mapatay lang kita, ay paulit-ulit na uminig sa kanyang pagdinig. Tila isang sumpa na hindi siya tatanggapin kapag hindi siya tuluyan naglalayo. Sa gitna ng kanyang pagdinig, nakahawak si Salve sa kanyang benda sa pulso. Ang sakit na naramdaman niya sa buto ay naging hudyat ng kanyang paggising. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan na pagtanto niya na ang pagtakas ay hindi sapat at ang pagtatago ay hindi magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Paano niya magagawang harapin ang isang lalaking tila wala ng takot sa batas at wala ng pagpapahalaga sa buhay? Magagawa nga ba niyang bawiin ang lahat kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang banta na maaaring wakasan ang kanyang hininga? Ang katahimikan ng Marangyang Suite sa hotel ay tila isang malalim na lawa, payapa sa ibabaw, ngunit may naglalakihang alon sa kailaliman. Nakaupo si Salve sa harap ng isang malawak na bintana. Pinapanood ang mga sasakyang tila maliliit na langgam sa ibaba ng lungsod. Hindi na siya suot ang maruming duster na naging saksi sa kanyang pagtataboy. Ngayon, balot siya ng isang mamahaling seda na kulay asul, isang kulay na tila nagbibigay diin sa tamlay ng kanyang balat, ngunit nagpapakita rin ng kanyang bagong simula. Sa tabi niya, si Attorney Simeon ay tahimik na nag-aayos ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Ang tanging tunog na maririnig sa silid ay ang banayad na pagkaluskos ng mga papel at ang mahinang pag-ikot ng bolpen sa pagitan ng mga daliri ng abogado. Ang bawat pahina na inilalapag ni Simeon ay tila isang bala na handang iputok sa puso ng kasakiman ng pamilya Valmores. Senyorita Salve, narito ang listahan ng lahat ng accounts na nakalink sa inyong pangunahing pondo. Simula ni Simeon, ang kanyang tinig ay seryoso at walang halong pag-aalinlangan. Ang supplementary cards ni Javier, Beatriz at Doña Celia ay direktang kumukuha ng pera mula sa inyong Santillan Trust Fund. Pati na rin ang buwanang hulog para sa kanilang 3 sasakyan at ang maintenance ng mansyon. Huminga ng malalim si Salve, hinawakan niya ang isang tablet at tinignan ang real-time transaction history. Nakita niya ang isang purchase na ginawa ni Beatriz, ilang minuto lang ang nakakaraan sa isang high-end boutique sa Makati. Isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 6 na digit. Nakita rin niya ang bayad sa isang mamahaling golf club membership para kay Javier. Ang bawat numero sa screen ay tila mga linta na matagal nang sumisip-sip sa kanyang dugo. Simeon, tawag ni Salve. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig, ngunit puno ng isang malamig na determinasyon na ngayon lamang niya naramdaman. Putulin mo na ang lahat. Ngayon na, ayoko nang makita na kahit isang sentimo mula sa pawis ng aking ama ay mapupunta sa mga taong tumuring sa akin na basura. Tumango si Simeon. Sa bawat pagpindot ni Salve sa screen upang kumpirmahin ang deactivation, ang hudyat mula sa computer ay nagpahiwatig na matagumpay ang bawat transaksyon. Isa-isang naglaho ang mga active status ng mga card, ang mga auto-debit arrangements para sa kuryente, tubig, at internet ng mansyon ay isa-isa ring tinapos. Ito ang simula ng pagkatuyo ng batis
na matagal nang pinagkukunan ng pamilya Balmores ng kanilang peking karamdaman. Ang susunod ay ang mga sasakyan, wika ni Simeon. Dahil sa inyo nakapangalan ang mga lease contracts, may karapatan tayong bawiin ang mga ito dahil sa paglabag sa mga terminong itinakda natin kanina. Ipapadala ko na ang mga tauhan para sa repossession. Tumingin si Salve sa isang maliit na litrato ng kanyang ama na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Papa, ito na. Tinuruan niyo akong maging mapagbigay. Ngunit tinuruan niyo rin akong huwag hayaang yurakan ang dangal ng ating pamilya. Patawarin niyo po ako kung naging matagal ang aking paggising. Samantala, sa isang sikat na mall sa gitna ng lungsod, si Beatriz Balmores ay nakatayo sa harap ng cashier ng isang sikat na international brand. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang ipinapakita sa kanyang mga kaibigan ang bagong koleksyon na kanyang kinuha. Ang mga marites na kasama niya ay panay ang papuri sa kanyang yaman at swerte sa pagkakaroon ng isang kuya na mayaman. Wait girls, let me just swipe my card, sabi ni Beatrice na may halong yabang sa kanyang Taglish na pananalita. Inabot niya ang gold card sa cashier na may malawak na ngiti. Kinuha ng cashier ang card at isinalang ito sa machine. Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan. Ang cashier ay kumunot ang noo. Muling isinalang ang card. Ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Ang ngiti sa mukha ni Beatrice ay dahan-dahang napalitan ng pagkainis. Miss, pakibilisan naman. May lakad pa kami. Reklamo ni Beatrice habang pinapaypayan ang sarili gamit ang kanyang kamay. I'm sorry ma'am. Wika ng cashier. Ang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at bahagyang hiya. Declined po ang card ninyo. Sabi rito, account frozen or closed. Baka po may ibang card kayo. Ang mga kaibigan ni Beatrice ay biglang natahimik. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat sa card at sa namumulang mukha ni Beatrice. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang mabigat na pasanin para sa dalaga. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding hiya habang sinusubukang ilabas ang isa pang card mula sa kanyang pitaka, hindi alam na ito rin ay wala ng silbi. That's impossible. Baka sira lang yang machine nyo, sigaw ni Beatrice. Ngunit sa loob-loob niya, isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit biglang nangyayari ito? At nasaan si Salve na palaging sumasagot sa mga ganitong problema? Sa gitna ng isang mamahaling restaurant na overlooking sa buong lungsod, nakaupo si Javier Balmores kasama ang babaeng matagal na niyang itinatago sa dilim, si Vanessa. Ang paligid ay balot ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang banayad na himig ng biolin na tumutugtog sa kabilang sulok ng silid. Suot ni Javier ang kanyang pinakabagong Amerikana. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang iniinom ang alak na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Para sa kanya, ito ang tunay na buhay. Walang salbe na nagpapaalala ng mga bayarin. Walang asawang mukhang alipin sa kusina. You deserve this, my king. Malambing na wika ni Vanessa habang hinahawakan ang kamay ni Javier. Ngayong wala na si Salve, maaari na nating simulan ang ating pangarap. Ang bahay na yon ay magiging atin na at wala nang makakahadlang sa atin. Tumawa si Javier. Ang kanyang tawa ay puno ng pagyayabang. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Ang babaeng iyon ay wala nang babalikan. Sa oras na pirmahan niya ang mga dokumento, mapapasa atin na ang lahat. In fact, bukas na bukas din ay ipapagawa ko na ang renovation ng master bedroom para sa iyo. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay naudlot nang mag-vibrate ang cellphone ni Javier sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Beatrice ay lumabas sa screen at sa bawat pag-ilaw nito, tila may dalang babala ang hindi tumitigil na tawag ng kanyang kapatid. Nainis si Javier at sinagot ang tawag ng may bahid ng galit. Ano ba, Beatrice? Huwag kang ngang istorbo. May importante akong ginagawa.
Bulyaw niya sa kabilang linya. Kuya! Kuya, please help me! Ang boses ni Beatrice ay puno ng hikbi at matinding hiya. Nasa mall ako at lahat ng cards ko ay declined. Pati ang card mo hindi gumagana. Pinagtitinginan na ako ng mga tao rito. Kuya, sabi ng cashier, frozen daw ang account natin. Nanlamig ang mga kamay ni Javier. Ano? Imposible iyan. Baka nagkamali lang ang bangko. Sige na, hihintayin ko muna ang bill dito at tatawagan ko ang manager ng bangko mamaya. Pagkababa ng telepono, sinubukan ni Javier na manatiling kalmado sa harap ni Vanessa. Tinawag niya ang waiter upang bayaran ang kanilang kinain. Inabot niya ang kanyang sariling gold card na may kasamang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang yaman. Lumipas ang ilang minuto at ang waiter ay bumalik na may dalang alinlangan sa kanyang muka. Sir, pasensya na po. Pero decline po ang inyong card. Baka po meron kayong cash o ibang paraan ng pagbabayad. Ang boses ng waiter ay sapat na upang marinig ng mga katabing lamesa at naramdaman ni Javier ang init na dumadaloy sa kanyang leeg patungo sa kanyang muka. Anong declined? Check it again. Baka sira ang terminal nyo. Sigaw ni Javier. Ngunit sa bawat muling pag-swipe ng card, ang resulta ay nanatiling bigo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit at hiyang hindi niya kailanman inakalang mararanasan sa harap ng kanyang kasintahan. Napilitan si Vanessa na ilabas ang sarili niyang ipon upang bayaran ng bill, isang bagay na tila sumampal sa ego ni Javier bilang isang lalaki. Mabilis silang lumabas ng restaurant, nagnanais na makatakas sa mga mapanuring mata ng mga tao. Ngunit ang mas malaking sorpresa ay naghihintay sa kanila sa parking lot. Isang truck ng towing service ang kasalukuyang nagkakabit ng mga bakal sa kanyang mamahaling SUV. May dalawang lalaking nakauniporme na may hawak na mga papeles at tila naghihintay sa kanyang pagdating. Hoy! Anong ginagawa niyo sa kotse ko? Sigaw ni Javier habang mabilis na lumalapit sa kanila. Kayo po ba si Mr. Javier Valmores? Tanong ng isang lalaki na may seryosong mukha. Kami po ay mula sa Repossessions Unit. May kautusan po kami mula sa Santillan Holding Corporation na bawiin ang sasakyang ito dahil sa pag-terminate ng lease agreement ng tunay na may-ari. Ang lahat ng bayad ay pinatigil na ng kumpanya ngayong araw. Anong kumpanya? Sa akin ang kotseng yan. Binayaran ko yan. Pagsisinungaling ni Javier, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa lakas ng tibok nito. Pasensya na po, sir, pero ayon sa aming records, ang sasakyang ito ay pag-aari ng Santillan Fund at ang pangalang Salve Regina Santillan ang nakalagay bilang pangunahing user na nagpahintulot sa pagbawi nito. Narito po ang kopya ng utos. Napatulala si Javier sa papel na iniabot sa kanya. Ang pangalang Salve Regina Santillan ay tila isang malaking sulo na sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Javier ang bigat ng katotohanang matagal na niyang pilit na kinalilimutan. Ang babaeng itinapon niya sa ulan, ang asawang itinuring niyang walang silbi, ay siya palang may hawak ng tali sa bawat luho na tinatamasa niya. Pinanood niya ang kanyang kotse na dahan-dahang hinahila palayo, kasama ang kanyang dangal at ang lahat ng kanyang pagyayabang. Naiwan sila ni Vanessa sa gilid ng kalsada, nagnanais na lamunin na lamang ng lupa dahil sa matinding kahihiyan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanyang suite, si Salvi ay tahimik na nakatitig sa kanyang reflection sa salamin. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang baso ng mainit na gatas. Ang bawat hit-hit dito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang susunod na hakbang. Ang ulan sa labas ay humupa na, ngunit ang bagyong sinimulan niya sa buhay ng mga Valmores ay kasisimula pa lamang. Napaisip si Salve, sapat na ba ang kahihiyang ito upang matauhan sila? O ito pa lamang ang mitya ng isang mas madugong labanan sa korte at sa kanilang mga budhi? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valmores
ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa bawat sulok ng bahay. Sa sala, nakaupo si Doña Celia sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na narra. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng malamig na tubig. Wala nang marangyang hapunan na nakahain sa mesa. Sa halip, tanging ang dilim na nagmumula sa mga patay na bumbilya ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Dahil sa pagtigil ng automatic payment ni Salve, ang kuryente sa ilang bahagi ng bahay ay naputol na. Isang hudyat ng unti-unting pagguho ng kanilang mundo. Dahan-dahang itinaas ni Celia ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng kumikinang na brilyante ay nanginginig habang hinahanap ang numero ng kanyang pinsan na si Tita Baby, ang kilalang socialite sa kanilang probinsya. Kailangan niya ng pera, kahit pambayad man lang sa mga katulong na nagbabantang umalis at para mabili ang kanyang mga gamot sa hypertension. "Hello, Prima?" Ang tinig ni Celia ay puno ng pilit na tamis, tila isang luma at kupas na pilus. "Kumusta ka na? Naisipan ko lang tumawag. Baka naman maaari akong humiram ng kaunting halaga. Alam mo na, may kaunting delay lang sa mga investments ni Javier." Isang malamig na katahimikan ang sumagot mula sa kabilang linya bago ang isang matigas na tinig ang bumasag sa kanyang pag-asa. "Pasensya na, Celia, pero nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Kumakalat na sa group chat ng mga amigas natin ang video ni Beatrice sa mall at ang paghatak sa kotse ni Javier. At ang mas malala, nalaman ko rin kung paano nyo itinapon si Salve sa ulan. Alam mo, Celia, ang pera ay pwedeng kitain muli, pero ang dangal, kapag nadumihan, mahirap nang linisin. Huwag ka nang tumawag muli sa akin." Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang huling hatol na nagpabagsak sa balikat ni Celia. Ang kanyang maskara ng pagiging isang donya ay dahan-dahang natituklap. Inilalabas ang isang matandang babaeng balot ng takot at kawalan ng katiyakan. Samantala, sa isang tahimik na silid sa hotel, nakaupo si Salve kasama ang isang babaeng matagal na niyang hindi nakikita, si Aling Narda, ang dating katulong ng mga Santillan na pinalayas ni Celia dahil sa pag-alam sa sobrang daming sikreto, ay naroon upang ibuhos ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang bawat salita ni Narda ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa larawan ng kataksilan ng mga Valmores. "Senyorita Salve," wika ni Narda habang hinahawakan ang kamay ng kanyang dating alaga. "Noon pa man, nakikita ko na ang ginagawa nila. Ninanakawan ka nila habang nakangiti sila sa harap mo. Nakita ko si Doña Celia na kumukuha ng mga alahas mo mula sa vault at pinapalitan ng mga ito ng peke. At si Javier, madalas siyang magdala ng ibang babae sa bahay niyo kapag alam nilang nasa malayo kang seminar. Pilit nilang binura ang boses ko, pero ngayon, narito na ako para sa inyo." Naramdaman ni Salve ang init ng pagmamahal ni Narda, ang tanging tunay na pamilya na natitira sa kanya bukod kay Simeon. Ang bawat kwento ng pang-aabuso at pagnanakaw ay tila mga sulo na lalong nagpapaningas sa kanyang determinasyon. Bumalik ang eksena sa mansyon kung saan pumasok si Celia sa study room ni Javier, umaasang makakahanap ng kahit anong cash na itinago ng kanyang anak. Sa kanyang paghahalungkat sa mga luma at nagkalat na folder, isang dilaw na sobre ang nahulog mula sa isang nakatagong bahagi ng cabinet. Ang pagkakalaglag nito sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila isang hudyat ng katotohanan. Dahan-dahang binuksan ni Celia ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa niya ang certified true copy ng titulo ng mansyong tinitirhan nila. Ang bawat letra ng dokumento ay tila naging malalaking apoy na sumusunog sa kanyang paningin. Sa bahagi ng registered owner, hindi ang pangalan ni Javier ang nakasulat. Salve Regina Santillan. Nabitawan ni Celia ang dokumento. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tila kinakapos ng hangin sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ang bahay na itinuturing niyang kaharian
Ang mansyong ginamit niya upang maliitin si Salve ay matagal na palang pag-aari ng babaeng tinawag niyang Alipin. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng muling pagbuhos ng ulan. Sa dilim ng kanyang opisina, nakatayo si Celia, nanginginig sa matinding takot habang napagtatanto na ang lupang kanyang inaapakan ay matagal na palang hinukay para sa kanyang sariling libingan. Paano niya magagawang aminin kay Javier na ang huling sandigan ng kanilang karangyaan ay matagal na palang hawak ng babaeng itinaboy nila sa labas ng pintuan? At hanggang kailan nila maitatago ang katotohanang sila na ang mga tunay na pulubi sa loob ng sarili nilang tahanan? Ang mga ilaw ng kalsada ay tila naglalaro sa basang aspalto, nagbibigay ng kakaibang kislap sa madilim na eskinita malapit sa hotel kung saan pansamantalang naninirahan si Salve. Nakatayo siya sa labas, yakap ang sarili sa ilalim ng isang manipis na shawl habang dinarama ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang pag-iisip ay malalim, tila nakikipagbuno sa mga alaala ng nakaraan at sa mga desisyong nakatakda niyang gawin para sa hinaharap. Ang bawat paghihirap niya sa loob ng 3 taon ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay biglang nagulo ng isang pamilyar na anino ang humakbang mula sa dilim. Si Javier, suot pa rin ang gusot na Amerikanang ginamit niya kanina, ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay nababakas ang matinding pagod, galit, at isang uri ng desperasyon na hindi kailanman nakita ni Salve sa kanyang asawa. Ang lalaking minsang naging hari sa kanilang mansyon ay ngayon ay tila isang asong ulol na nawalan ng tirahan. Salve, akala mo ba makakatakas ka ng ganyan-ganyan lang? Ang boses ni Javier ay pumunit sa katahimikan ng gabi, puno ng paninisi na tila siya pa rin ang biktima sa kanilang kwento. Ano itong ginagawa mo? Bakit mo pinaputol ang mga linya natin? Bakit ipinabawi mo ang sasakyan ko? Ano? Naghihiganti ka dahil sa nalaman mong plano namin ni Vanessa? Nanatiling tahimik si Salve. Tiningnan niya si Javier mula ulo hanggang paa. Hindi niya makita ang lalaking pinakasalan niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero na pilit tinatakpan ng kanyang kahinaan gamit ang pagmamataas. Ang tahimik niyang pagtingin ay lalong nagpainit sa galit ng lalaki. Huwag mo akong idaan sa ganyang pananahimik mo, Salve. Kinakausap kita. Pilit na hinawakan ni Javier ang braso ng babae, isang galaw na puno ng pananakot. Ibalik mo ang lahat sa dati. Pirmahan mo ang waiver at ibigay mo sa akin ang kalahati ng pera sa trust fund. Kapag ginawa mo yon, baka sakaling pakawalan na kita ng walang gulo. Baka sakaling hayaan na kitang mamuhay ng mag-isa. Dahan-dahang binawi ni Salve ang kanyang braso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri. Kalahati ng pera? Ang lakas rin naman ng loob mo, Javier. Matapos mo akong lokohin, alipustahin, at ipagtabuyan sa ulan, may kapalmoks ka pang humingi ng kalahati sa yaman na ni isang sentimo ay wala kang naging ambag. Ang bawat salita ni Salve ay tila mga yelong tumatama sa mukha ni Javier. Hindi sanay ang lalaki na sinasagot siya ng asawang matagal na niyang sinasanay na manahimik. Ang matinding kahihiyan kanina sa restaurant at ang pagkawala ng kanyang sasakyan ay nagpatong-patong at ngayon, ang pagtutol ni Salve ay ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Itinaas ni Javier ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit, handang idampi ang isang matinding sampal sa mukha ng babae. Ikaw na walang utang na loob. Kung hindi dahil sa apelyido ko, mananatili kang isang probinsyanang walang kwenta. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Javier sa kanyang mukha, isang matipunong braso ang mabilis na humarang, isang matangkad at malaking lalaki, isa sa mga pribadong gwardya na inupahan ni Attorney Simeon para sa seguridad ni Salve, ang mahigpit na pumigil sa kamay ni Javier. Ang lakas ng pagkakahawak ng gwardya ay nagpangiwi sa mukha ni Javier dahil sa sakit.
Subukan mong saktan ang senyorita at sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog ngayong gabi. Babala ng gwardya. Ang boses ay mababa at puno ng seryosong pagbabanta. Napaatras si Javier, hawak ang kanyang namumulang pulso, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Tiningnan niya ang mga gwardya at pagkatapos ay muling ibinalik ang paningin kay Salve. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang asawang nakayuko at umiiyak sa gilid ng pinto. Nakatayo ito ng tuwid, ang tingin ay kasing lamig ng asero at ang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Umuwi ka na, Javier. Wika ni Salve. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang pinal na hatol. At sulitin mo na ang bawat gabi mo sa mansyong yon, dahil ang bahay na yon ay hindi sa'yo. Ang mga kotseng nakaparada riyan ay hindi sa'yo. Ang lahat ng luho na ipinagmamalaki mo sa harap ni Vanessa ay hindi sa'yo. At ngayon, ipapaalam ko sa buong mundo kung sino talaga ang mga magnanakaw na nagpapanggap na mga hari. Tumalikod si Salve. Iniwan ang kanyang asawa na tulalang nakatayo sa gitna ng madilim na kalsada. Habang humahakbang siya palayo, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat na tuluyang nawala sa kanyang mga balikat. Ang unang panalo niya ay hindi sa korte o sa bangko. Ito ay sa mismong pagharap niya sa kanyang takot at ang pagkilala sa kanyang sariling lakas. Hanggang kailan magtatago si Javier sa likod ng mga kasinungalingan at kailan niya tatanggapin na ang digmaang ito ay isa ng pagkatalo bago pa man ito tuluyang magsimula. Ang araw ay sumikat na may matinding liwanag, tila nagnanais na pawiin ang huling bakas ng ulan mula sa mga nakaraang gabi. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Valmores, ang kapaligiran ay balot pa rin ng matinding dilim at pangamba. Ang pamilya ay nakaupo sa hapagkainan, isang lugar na dati-rati ay puno ng mamahaling pagkain at malalakas na tawanan, ngunit ngayon ay tanging ilang pirasong tinapay na lamang at kape ang nakalatag sa mesa. Wala nang mga katulong na nagmamadaling asikasuhin sila. Ang huling tatlo ay nag-impake na ng kanilang mga gamit matapos hindi matanggap ang kanilang buwanang sahod. Javier, ano na ang gagawin natin? Tumawag ang bangko kanina. Ipinapa-foreclose na daw ang ibang properties dahil sa unpaid loans mo. At yung sasakyan ko, baka hatakin na rin maya-maya. Ang tinig ni Beatrice ay pumailan lang sa hangin. Halatang hindi na makapag-isip ng maayos dahil sa sunod-sunod na kamalasan. Ang kanyang buhok na dating palaging ayos na ayos ay ngayon ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak simula pa nang mapahiya siya sa mall. Bago pa man makasagot si Javier na nooy nakapangalumbaba at tila pasa ng buong daigdig, ay may ilang katok sa malaking pinto ng mansyon ang gumambala sa kanilang katahimikan. Hindi na hinintay ng mga bisita na pagbuksan sila. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Simeon Sarmiento, kasama ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulisya at isang kinatawan mula sa korte. Ang kanilang mga presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa buong silid. Tumayo si Doña Celia, pinipilit na panatilihin ang kanyang imahe bilang ginang ng tahanan, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod matapos mabasa ang mga nakatagong dokumento kagabi. Simeon, anong ibig sabihin nito? Bakit ka may dalang mga pulis sa bahay ko? Hindi mo ba alam na trespassing ang ginagawa mo? Hindi nagpatinag si Simeon. Inayos niya ang kanyang salamin bago magbukas ng isang itim na folder. Ang bawat pahina na inilalabas niya ay tila mga huling pako sa kabaong ng pamilya Valmores. Hindi ko po bahay ito, Doña Celia. At higit sa lahat, hindi rin po sa inyo ang bahay na ito. Wika ni Simeon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matalas na awtoridad. Inilapag niya sa mesa ang notice to vacate na formal na nilagdaan ng korte. Ako ay narito bilang legal counsel ni Señorita Salve Regina Santillan at ito po ay isang formal na abiso mula sa Regional Trial Court.
Binibigyan kayo ng 7 araw upang lisanin ang property na ito. 7 araw? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Javier. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagkabigla. Lumapit siya kay Simeon, tila nagnanais na agawin at punitin ang papel na nasa mesa. Asawa ko si Salve. Ang bahay na ito ay conjugal property. Wala siyang karapatang palayasin kami rito nang ganoon-ganoon na lang. Umiling si Simeon. Inilabas ang panibagong dokumento. Iyan ang akala ninyo, Mr. Valmores. Ang property na ito ay nakapangalan sa Santillan Holding Corporation, isang entity na binuo pa ng ama ni Salve bago kayo ikasal. Binili ito gamit ang corporate funds na pag-aari ng trust ng senyorita. Wala kayong kahit isang sentimong inambag sa pagbili ng bahay na ito. Ang pagtira ninyo rito ay dahil lamang sa kabutihang loob ng aking kliyente, isang kabutihang inabuso at binaliwala ninyong pamilya. Nanlumo si Beatrice, unti-unting napaupo sa sahig. Hindi maaari. Katulong lang siya. Siya ang nagluluto. Siya ang naglilinis. Paano siya naging may-ari nito? Paano naging sa kanya ang lahat? Ang taong tinatawag ninyong katulong ay ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking investment fund sa probinsyang ito. Matigas na sagot ni Simeon. Tumingin siya kay Doña Celia na ngayon ay tahimik na nakatitig sa mga dokumento, pilit na pinoproseso ang katotohanang matagal na niyang iniwasan. Doña Celia, palagi ninyong pinagmamalaki ang inyong pangalan at karangalan, ngunit ang totoo, kayo ay nakatira sa ilalim ng bubong na binili ng pawis ng pamilya Santillan. Ang inyong buong buhay sa nakalipas na 3 taon ay isang malaking kasinungalingan na sinuportahan ni Salve dahil sa kanyang pagmamahal na tinumbasan ninyo ng pang-aabuso. Tumahimik ang buong mansyon, walang makasagot. Ang bawat salita ni Simeon ay tumama sa kanila na tila isang mabigat na parusa na matagal nang nararapat. Ang pagmamataas ni Javier, ang pagyayabang ni Beatrice, at ang ilusyon ng kapangyarihan ni Celia ay sabay-sabay na gumuho sa harap ng nag-iisang papel na may lagda ng batas at katotohanan. May 7 araw po kayo. Ulit ni Simeon bago tumalikod patungo sa pinto. At ipinapayo ko po na magsimula na kayong mag-impake. Dahil sa pag-ikot ng 7 araw, ang susunod na pupunta rito ay ang puwersa ng pulisya upang puwersahan kayong ilabas sa lansangan. Tulad ng ginawa ninyo kay Senyorita Salve sa ilalim ng ulan. Naiwan ang pamilya Valmores sa gitna ng sala, nakatingin sa notice to vacate. Ang bahay na sumisimbolo sa kanilang karangyaan ay naging isang malamig na bilangguan at ang orasan ng kanilang pagkasira ay opisyal na nagsimulang tumiktak. Ang balita tungkol sa pagkasira ng pamilya Valmores ay kumalat ng mas mabilis pa sa isang sakit sa gitna ng kanilang mayamang subdivision. Ang mga marites na dating panay, ang papuri sa mga suot na alahas ni Doña Celia at sa mga bagong sapatos ni Beatrice ay ngayon ay walang ibang ginawa, kundi ang magtipon-tipon at magbulungan tungkol sa paparating na pagpapalayas. Ang mga mata ng kanilang mga kapitbahay na dating puno ng paghanga ay ngayoy puno ng panunuya at pandidiri. Para sa mga Valmores ang pagkawala ng kanilang pera ay masakit. Ngunit ang tuluyang pagguho ng kanilang reputasyon sa lipunan ay tila isang kamatayang mas malala pa sa pisikal na kamatayan. Nasa loob ng kanyang kwarto si Beatrice, hawak ang kanyang cellphone, ngunit imbes na mga mensahe ng pangungumusta mula sa kanyang mga kaibigan, puro seen at delivered lamang ang nakikita niya. Ang dating puno at masayang group chat nila ay tila naging isang tahimik na sementeryo. Sa kanyang social media account, ang mga litrato niya sa ibang bansa at sa mga mamahaling resorts ay napuno ng mga komento mula sa mga taong nagtatanong kung totoo bang nakikikain lamang siya sa yaman ng kanyang dating hipag. Ang bawat salita ay tila mga palaso na direktang tumatama sa kanyang puso. Ginigiba ang bawat pader ng ilusyong matagal niyang binuo. Hindi ito totoo.
Bulong ni Beatriz, habang pilit na binubura ang mga komento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Ngunit gaano man niya bilisan ang pagbura, mas mabilis ang pagdating ng mga bagong pangungutya. Ang dating itinuturing na prinsesa ng pamilya ay ngayon ay naging paksa ng katatawanan ng buong bayan. Sa ibaba, si Javier ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang kinakasamang si Vanessa. Pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng pagiging isang magiting na lalaki. Ngunit ang boses ng babae sa kabilang linya ay hindi na kasing lambing tulad ng dati. Javier, nabasa ko ang balita at tumawag din ang mga kaibigan ko. Wika ni Vanessa. Ang kanyang tono ay malamig at puno ng pagdududa. Totoo ba na ang bahay na pinapangako mo sa akin ay hindi naman pala sayo? Na wala kang kahit na anong pera at nabubuhay ka lamang sa pondo ng asawa mo? Vanessa, makinig ka muna. Pinalaki lang nila ang issue. Pilit na paliwanag ni Javier. Ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo kahit hindi naman mainit ang paligid. May mga assets pa ako. Kailangan ko lang ng oras para maiayos ang lahat. Hintayin mo ako, please. Huwag mo akong iiwan. Narinig ni Javier ang isang mapaklang tawa mula kay Vanessa, isang tawa na tuluyang dumurog sa kanyang ego. Assets, Javier? Kahit ang sasakyang ipinagmamalaki mo ay nahatak na. Wala kang kwenta. Akala ko ba ikaw ang hari at ako ang magiging reyna mo? Isang malaking joke. Huwag mo na akong tatawagan muli. Tapos na tayo. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tuluyang pumutol sa huling hibla ng pag-asa ni Javier. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong galit at kawalan ng pag-asa. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya itinapon ang kanyang tunay na asawa ay ngayon ay itinapon rin siya ng walang pag-aatubili. Ang karma ay mabilis, mabagsik at walang sinasanto. Samantala, sa isang maaliwalas na opisina, nakaupo si Salve habang binabasa ang mga ulat mula kay Attorney Simeon. Nakita niya ang pagkasira ng mga negosyo ni Javier na pilit na ginamit ang kanyang pangalan upang makakuha ng pautang at ang tuluyang pagbagsak ng imahe ng pamilya sa lipunan. Mayroong bahagi sa kanya na nakaramdam ng kirot, ang parehong kirot na nararamdaman ng isang ina kapag nakikita niyang nasasaktan ang mga taong minsang naging mahalaga sa kanya. Ngunit alam niya na ang sakit na ito ay kailangan. Senyorita, naisa publiko na rin ang video na nakuha natin mula sa nakatagong kamera sa inyong kwarto noong gabing itinaboy nila kayo. Pahayag ni Simeon. Pinikit ni Salve ang kanyang mga mata. Sa video na yon, makikita ang kalupitan ni Javier, ang panunood ni Celia, at ang pagmamalupit ni Beatriz. Walang sino man sa labas ang maaaring sabihin na ang mga Valmores ang biktima. Ang katotohanan ay malaya na, at ito ang pinakamabisang sandata laban sa mga kasinungalingang matagal na nilang ikinakalat. Hayaan mo na, Simeon. Ang mahalaga ay wala na silang magagawa para baliktarin pa ang sitwasyon. Handa na ako sa formal na paghaharap. Oras na para mag-usap kami sa harap ng batas. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw mula sa kanyang bintana, alam ni Salve na ang pinakamahirap na bahagi ay paparating pa lamang. Ang makita ng harapan ang pamilyang minsang itinuring niyang sarili at ang formal na pagtalikod sa kanila nang walang bahid ng pagsisisi. Ang silid pulungan sa law firm ni na Attorney Simeon ay balot ng isang nakakasakal na katahimikan, isang uri ng tensyon na madalas maramdaman bago magsimula ang isang mabigat na paghatol. Nakaupo si Salve sa dulo ng isang mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng puting kasuotan na sumisimbolo sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang mga mata ay walang anumang bakas ng takot o panghihina na matagal na niyang ipinakita sa mga nakaraang taon. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Attorney Simeon na tila isang matibay na pader ng batas at proteksyon. Bumukas ang malaking pintuan
At pumasok ang pamilya Valmores, hindi na sila ang mga royalty na pilit nilang ipinapakita sa lipunan. Si Doña Celia ay mukhang 10 taon ang itinanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang suot ay hindi na kasing kinang ng dati. Si Beatrice ay nakayuko. Ang buhok ay itinatago. Ang kanyang mukha sa tindi ng kahihiyang natanggap niya nitong mga nakaraang araw. At si Javier, ang lalaking minsang nag-akalang hawak niya ang mundo, ay lumakad na may pag-aalinlangan. Ang kanyang ego ay tila tuluyan ng nadurog. Matapos iwanan ni Vanessa, naupo sila sa tapat ni Salve, ngunit walang sino man sa kanila ang may lakas ng loob na salubungin ang paningin ng babaeng kanilang inalipusta. Ang bawat segundo na lumilipas nang walang umiimik ay tila mga martilyong unti-unting pumupukpok sa kanilang natitirang pagmamataas. Salamat sa inyong pagdating. Panimula ni Attorney Simeon, ang kanyang tinig ay malamig at formal. Narito tayo upang talakayin ang formal na pagwawalang bisa ng inyong pananatili sa ari-arian ng Santillan Holding Corporation at ang mga isinampang kaso laban kay Mr. Javier Valmores patungkol sa pamimeke ng pirma at pagnanakaw ng pondo. Nang marinig ang salitang kaso at kulungan, biglang gumuho ang huling depensa ni Javier. Wala nang natira sa kanyang pagiging mapagmataas. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. At sa gulat ng lahat, ay lumuhod sa sahig, direktang nakaharap kay Salve. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop, tila isang makasalanan na nagmamakaawa sa harap ng isang Diyos. Salve, parang awa mo na. Ang boses ni Javier ay nanginginig, basag at puno ng desperasyon. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nagpadala lamang ako sa tukso at sa pang-uudyok ni Vanessa. Ngunit ikaw ang tunay kong asawa. Babawi ako, Salve. Magsisimula tayo muli. Kahit sa isang maliit na bahay, basta't magkasama tayo. Huwag mo lang akong ipakulong. Huwag mo lang kunin ang lahat. Kasunod nito, bumangon din si Doña Celia at lumapit. Hawak ang braso ni Salve, mga luhang peke na umaagos sa kanyang mga pisngi. Anak, Salve, huwag mo namang gawin ito sa pamilya mo. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Ako ang naging pangalawang ina mo. Oo, nagkulang kami. Naging mahigpit ako sa'yo. Pero iyon ay dahil gusto kitang maging isang mabuting asawa. Kung ang problema ay pera, kaya nating pag-usapan yan nang hindi umaabot sa ganito. Ang utang na loob mo sa amin. Hindi na natapos ni Doña Celia ang kanyang sinasabi dahil sa unang pagkakataon, nagsalita si Salve. Ang kanyang tinig ay hindi galit, ngunit kasing lamig ng hangin sa gabi ng malakas na ulan kung kailan siya itinaboy. Huwag ninyong gamitin ang salitang pamilya upang pagtakpan ang inyong kasakiman, Doña Celia. Wika ni Salve, dahan-dahang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng matanda. Tumingin siya kay Javier na nananatiling nakaluhod. At ikaw, Javier, hinihingi mo ang aking awa ngayon dahil wala ka na ng mga bagay na nakuha mo gamit ang aking pera. Ngunit nasaan ang awa mo noong gabing itinulak mo ako sa putikan habang umuulan ng malakas? Nasaan ang awa mo noong pinlano mong nakawin ang natitira kong yaman para ibigay sa babaeng ipinalit mo sa akin? Walang maisagot si Javier. Patuloy lamang ang kanyang mahinang paghikbi. Sumenya si Salve kay Simeon. Binuksan ng abogado ang isang malaking screen sa gilid ng silid at nag-play ang isang video. Ito ay ang kuha mula sa nakatagong kamera noong gabing pinalayas si Salve. Ang malinaw na boses ni Javier na nagsasabing, "Palamunin ka lang dito." Ang tawa ni Beatrice at ang malamig na utos ni Celia na itapon niyo na ang basurang yan. Ang video ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanila sa katotohanang hindi kailanman nila maiitatanggi ang kanilang kalupitan. Nakita ninyo? Iyan ang pamilyang sinasabi ninyo. Pagpapatuloy ni Salve. Ang bawat salita
ay may dalang bigat ng 3 taong pagtitiis na ngayon ay isa ng pinal na hatol. Binigyan ko kayo ng lahat, ang aking pagmamahal, ang aking oras, at ang yaman na iniwan ng aking ama. Napilit kong itinago upang hindi masira ang ilusyon ng inyong kapangyarihan. Ngunit pinili ninyong saktan ako. Ang utang na loob. Kayo ang may utang sa akin. Isang utang na hindi mababayaran ng inyong mga pagluha at pagmamakaawa. Tumayo si Salve. Tiningnan niya ang kanyang dating pamilya sa huling pagkakataon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna na buong tapang na binabawi ang kanyang korona. Ipapaubaya ko sa batas ang kaparusahan para sa mga kasong kriminal. Ngunit para sa bahay na inyong inangkin, mayroon na lamang kayong 2 araw upang umalis. Oras na para matuto kayong mabuhay sa mundong wala ako. Tumalikod si Salve at naglakad palabas ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay sumisimbolo sa kanyang unti-unting paglayo sa isang nakaraan na puno ng sakit. Naiwan ang mga Valmores na tuluyang nilamon ng kanilang sariling karma. Ang huling 2 araw sa loob ng mansyon ay tila isang mahaba at malupit na bangungot. Para sa pamilya Valmores, wala nang natira sa kanilang karangyaan. Ang kuryente at tubig ay tuluyan nang naputol sa lahat ng bahagi ng bahay at ang mga mamahaling air conditioning unit na dati ay nagpapalamig sa kanilang mga mararangyang silid ay ngayoy mga walang silbing dekorasyon na lamang. Sa labas, ang araw ay matindi. Nagdudulot ng isang nakakasakal na init na pilit na sumisingit sa bawat siwang ng mansyon, habang sa gabi ay kadiliman lamang ang kanilang naging kasama. Sa gitna ng malaking sala na dati nililinis ni Salve araw-araw, nakaupo ang 3 sa sahig. Si Beatrice ay pilit na pinapaypayan ang kanyang sarili gamit ang isang lumang magasin. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng takot para sa kinabukasang hindi niya alam kung paano haharapin ng walang pera. Si Doña Celia, na sanay sa pag-inom ng kanyang tsaa tuwing hapon, ay ngayon ay umiinom na lamang ng malamig na tubig mula sa isang boteng natira sa kanilang ref bago ito mawalan ng kuryente. Si Javier naman ay tahimik sa isang sulok, nakatitig sa kawalan, tila pilit na inaayos ang mga piraso ng kanyang sirang ego na hindi na kailanman mabubuo. Javier, may nakuha ka na bang mapaglilipatan natin? Ang boses ni Celia ay mahina at nanginginig. Hindi tayo pwedeng lumabas bukas na walang pupuntahan. Ano na lamang ang sasabihin ng mga tao? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Javier bago ito napalitan ng isang buntong hininga. Ma, wala na tayong pera. Wala na rin akong mga kaibigan na gustong tumulong sa atin. Kahit yung maliit na apartment sa kabilang bayan, humihingi ng advance payment. Wala na tayong mapupuntahan, kundi ang makitira pansamantala sa lumang bahay ni Tita Lusing sa probinsya. Probinsya? Sa bahay ni Tita Lusing na tumutulo ang bubong kapag umuulan? Pasigaw na reaksyon ni Beatrice. Ang kanyang tinig ay puno ng pandidiri. Hindi ako pwede doon, kuya. Hindi ako mabubuhay ng walang aircon at wifi. Ano na lang ang gagawin ko sa mga damit ko? Ang reklamo ni Beatrice ay tila isang mitya na nagpasabog sa natitirang pasensya ni Javier. Mabilis siyang tumayo. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Sana inisip mo iyan nung ginagamit mo ang credit card ni Salve para magyabang. At ikaw, ma, sana inisip mo rin yan bago mo siya tratuhin na parang aso. Kung hindi niyo sana siya palaging nilalait at kung naging mabuti sana tayo sa kanya, hindi tayo aabot sa ganito. Ang mga pader ng mansyon na naging saksi sa kanilang mga pang-aabuso kay Salve ay ngayon ay nagiging saksi sa kanilang sariling pagkasira. Ang pagtuturuan at paninisi ay napuno sa buong sala. Ang dating matibay na pamilya Valmores ay nagkawatak-watak na parang mga basag na baso, hindi dahil sa kawalan ng yaman, kundi dahil sa kawalan ng pagmamahal na sila mismo ang pumatay. Samantala, sa isang maliit ngunit maaliwalas na cafe, hindi kalayuan sa subdivision,
tahimik na nagkakape si Salve. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga bulaklak sa labas ng bintana. Maya-maya pa, dumating si Dr. Elian at naupo sa kanyang harapan. May dala itong isang maliit na box ng pastries na alam niyang paborito ni Salve. Mukhang mas maganda ang aura mo ngayon, Salve. Ang lapit na ng araw ng formal na paglipat nila, wika ni Elian, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga sa tapang na ipinakita ng kaibigan. Tumango si Salve, dahan-dahang hinihiwa ang pastry na dala ng doktor. Bukas na, Elian. Bukas ay tuluyan na silang lalabas sa bahay na yon. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Pero minsan, kailangan mong sirain ang isang lumang gusali upang makapagtayo ng isang bago at mas matibay na pundasyon. At paano ka? Anong plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Elian. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng tapat na malasakit. Ibebenta ko ang mansyon. Simpleng sagot ni Salve. Ayaw ko nang bumalik doon. Masyadong maraming alaala ng sakit at luha. Gagamitin ko ang pera para magtayo ng isang center para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Mga kababaihang tinawag na walang kwenta at tinangkang burahin ng kanilang mga sariling pamilya. Gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa at may kakayahan silang bumangon. Isang malapad at taos-pusong nangiti ang sumilay sa mukha ni Elian. Iyan ang Salve na nakilala ko. Palaging iniisip ang iba. Pero ngayon, alam ko na marunong ka na ring protektahan ang iyong sarili. Nandito lang ako, Salve. Bilang kaibigan at bilang isang taong handang sumuporta sa lahat ng iyong mga plano. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging komportable, isang uri ng kapayapaan na matagal na hindi naramdaman ni Salve. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang pag-asa ay hindi na nakatali sa isang pamilyang pilit siyang binabago, kundi sa kanyang sariling kakayahan na lumikha ng isang bagong bukas. Bukas, ang mansyon ay mawawalan ng mga mapagpanggap na reyna at hari. Bukas, ang ulan na minsan niyang sinumpa ay magiging simbolo ng kanyang tuluyang paglilinis mula sa isang mapait na kahapon. Ang madilim na ulap na nagbabanta ng ulan ay tila isang malaking kurtina na nakabitin sa ibabaw ng Marangyang Subdivision, naghahanda para sa huling tagpo ng isang mahabang dula. Ang hangin ay malamig, may dalang amoy ng basang lupa at lumang mga alaala na pilit na inilalabas mula sa mga pader ng mansyon. Sa labas ng tarangkahan, nakaparada ang dalawang sasakyan ng pulisya at isang van mula sa korte. Ang mga opisyal, kasama si Attorney Simeon, ay nakatayo sa harap ng pinto. Ang kanilang mga anyo ay nagbibigay ng pinal na hatol sa mga naninirahan sa loob. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Mula rito, bumaba si Salve, suot ang isang simpleng itim na coat at may hawak na isang malaking payong. Wala nang bakas ng takot o pangungulila sa kanyang mga mata. Siya ay naroon, hindi upang magdiwang, kundi upang tapusin ng tuluyan ang kabanata ng kanyang buhay na nagdulot sa kanya ng labis na sakit. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, lumabas ang pamilya Valmores, ngunit hindi na sila ang mga royalty na pilit nilang ipinakita noong mga nakaraang buwan. Si Doña Celia, na dating palaging nakasuot ng mga mamahaling alahas at seda, ay ngayon nakasuot ng isang simpleng lumang damit. Ang kanyang mukha ay nakayuko, tila hindi kayang harapin ang liwanag ng araw o ang mapanuring tingin ng mga kapitbahay na nagtipon sa di kalayuan. Si Beatrice ay humihikbi habang hila-hila ang isang lumang maleta na naglalaman ng iilang piraso ng damit na pinayagan siyang dalhin. Ang kanyang mga mamahaling bag at sapatos ay naiwan sa loob dahil ang lahat ng iyon ay itinuturing na pag-aari ng Santillan Holding Corporation. At sa hulihan, naglakad si Javier. Ang lalaking minsang nagtulak kay Salve sa putikan
ay ngayon ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang hakbang ay mabigat at puno ng pagkaawa sa sarili. Bawat paggalaw niya ay sumasalamin sa tuluyang pagguho ng kanyang pagkatao. Nagsimulang pumatak ang ulan, hindi kasing lakas ng gabing pinalayas nila si Salve, ngunit sapat upang basain ang kanilang mga damit at ipaalala sa kanila ang matinding kalupitang ginawa nila sa babaeng nagmahal at nag-aruga sa kanila. Ang mga Valmores ay naglakad sa gitna ng daan, walang payong, walang sasakyang naghihintay, at walang sinumang kaibigan na nag-alok ng tulong. Habang papalapit sila sa tarangkahan, nakita ni Javier si Salve na nakatayo ng matuwid. Ang itim na payong nito ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa ulan. Tumigil si Javier sa paglalakad at dahan-dahang iniangat ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito, si Javier ang nakatingala at si Salve ang nakatingin mula sa itaas. "Salve?" Ang boses ni Javier ay gumaralgal, isang mahina at desperadong tawag na tuluyang nilunod ng ulan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang patak ng awa mula sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Umaasa siya na marahil, sa huling sandaling ito, ay babalutin muli siya ng pagmamahal na palagi niyang inaabuso. Ngunit ang mukha ni Salve ay nanatiling kalmado at malamig. Wala siyang ibinanggit na salita ng panunumbat o galit. Sa halip, tumingin siya kay Javier at sa kanyang pamilya nang may isang mapait ngunit matatag na pagtanggap. Hinawakan niya ng mahigpit ang hawakan ng kanyang payong, tumalikod, at nagsimulang maglakad papasok sa mansyon. Ang pinto na minsan ay isinara sa kanyang mukha, ang pintong naghiwalay sa kanya sa pamilyang inakala niyang kanlungan niya, ay ngayon ay dahan-dahan niyang isinara. Naiwan sina Javier, Celia at Beatriz sa labas. Ang huling larawang nakita ni Javier ay ang likod ng babaeng hindi na niya kailanman mababawi. Habang naglalakad si Salve sa loob ng madilim at tahimik na sala, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan o isang bilangguan. Ito ay naging isang simbolo ng kanyang tagumpay laban sa kasakiman at pang-aabuso. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang Salve na palaging nakayuko at nagtitiis ay tuluyan ng namatay sa ilalim ng ulan. At ang Salve na naglalakad ngayon sa loob ng mansyon ay isang babaeng natagpuan muli ang kanyang sarili. Malaya, matapang, at higit sa lahat, buo. Sa labas, ang mga Valmores ay patuloy na naglakad palayo sa ulan. Dala ang bigat ng kanilang mga kasalanan, papunta sa isang kinabukasang sila mismo ang sumira. Ang pirma ni Salve sa ibabaw ng makapal na kontrata ng pagbebenta ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at malungkot na nobela. Ibinenta niya ang mansyon na naging saksi sa kanyang mga pinakapait na luha at matinding pagtitiis. Nang iabot niya ang dokumento sa bagong may-ari, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang perang nagmula rito ay hindi niya idinagdag sa kanyang personal na yaman. Bagkus, ito ay naging unang pondo para sa itatayo niyang sentro, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at pagmamalupit sa loob ng kanilang sariling tahanan. 6 na buwan ang lumipas mula nang lisanin niya ang magulong mundo ng lungsod. Ang sariwang hangin mula sa karagatan ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng bagong bahay ni Salve sa isang tahimik na probinsya. Ang walang maliw na paggalaw ng mga alon na humahampas sa pampang ay nagbibigay ng isang payapang ritmo sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Dito, malayo sa mga mapanghusgang mata at mapagpanggap na lipunan, tuluyan siyang nakahinga ng maluwag. Nakaupo siya sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagkukulay kahel at ginto sa buong kalangitan. Nakangiti siyang nagbabasa ng isang liham pasasalamat
mula sa isang inang natulungan ng kanyang foundation na makapagsimula muli matapos takasan ang isang abusadong asawa. Ang bawat kwento ng pagbangon na kanyang nababasa ay nagsisilbing lunas sa mga natitirang sugat sa kanyang sariling puso. Ang kanyang mapayapang hapon ay dinagdagan ng pagdating ng isang taong naging matibay niyang sandalan. Lumapit si Dr. Elian Roque, dala ang paboritong mainit na kape ni Salve mula sa bayan. Ang mga hakbang ng doktor sa kahoy na sahig ng balkonahe ay nagpapahiwatig ng kanyang presensya na laging nagbibigay ng kapanatagan kay Salve. You look truly peaceful, Salve. Ibang-iba sa babaeng nakilala ko sa loob ng ospital. Malambing na wika ni Elian habang inilalapag ang 2 tasa sa maliit na mesa. Tumingala si Salve at sinalubong ang maiinit na mata ng binata. Dahil malaya na ako, Elian. Wala nang mabibigat na kadena. Wala nang mga kasinungalingang kailangang pagtakpan. Ang sarap pala sa pakiramdam na ang tanging utang na loob na kailangan kong bayaran ay para sa aking sarili. Nag-aya si Elian na maglakad sila sa gilid ng dalampasigan. Ang malamig na buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa at ang banayad na simoy ng hangin ay naging saksi sa kanilang tahimik ngunit malalim na koneksyon. Sa gitna ng kanilang paglalakad, dahan-dahang inabot ni Elian ang kamay ni Salve. Hindi niya ito hinigpitan upang angkinin, kundi hinawakan ng may matinding pag-iingat at paggalang. Naramdaman ni Salve ang init ng palad ng doktor, isang uri ng hawak na hindi nananakit, hindi namimilit, at hindi nanunumbat. Hinayaan niya ang kanyang mga daliri na mag-intertwine sa mga daliri ni Elian, isang tahimik na pagtanggap sa isang pag-ibig na nagpapahilom at nagbibigay ng halaga sa kanyang pagkatao. Nang makabalik sila sa bahay matapos ang paglubog ng araw, sinalubong si Salve ng kanyang kasambahay upang iabot ang mga sulat na dumating noong hapon. Habang iniisa-isa ni Salve ang mga sobre sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, natigilan ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng mga opisyal na dokumento at liham mula sa foundation, may isang sobre na gawa sa murang papel at gusot sa mga gilid. Ang opisyal na selyo sa itaas na bahagi ay nagpapahiwatig na ito ay nagmula sa pambansang bilangguan. Ang pangalan ng nagpadala na nakasulat gamit ang nanginginig na tinta ay hindi na isang banta, kundi isang multo mula sa nakaraan. Javier Valmores. Tinitigan ni Salve ang sobre, ang kanyang puso ay nanatiling kalmado. Ngunit ang katanungan ay naglalaro sa kanyang isipan. Ano pa ba ang nais sabihin ng isang lalaking pinagbayaran na ang kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas at handa na ba siyang pakinggan ang mga huling salita nito bilang tanda ng kanyang ganap na paglaya? Ang sobre mula sa bilangguan ay nakapatong sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Nag-aanyaya ng pansin, ngunit hindi nagdudulot ng takot. Sa labas, ang gabi ay payapa. Ang huni ng mga insekto at ang banayad na alon ng dagat ay nag-aawitan. Isang malaking kaibahan sa maingay at magulong nakaraan ni Salve sa lungsod. Naupo si Salve, tinititigan ang pangalan ni Javier. Sa kanyang tabi, tahimik na nakaupo si Elian, handang magbigay ng lakas sa kung anumang nilalaman ng liham na yon. Dahan-dahan, binuksan ni Salve ang sobre. Salve, ang simula ng sulat. Ang sulat kamay ay magulo at hindi pantay. Tila isinulat ng isang taong nawalan na ng lakas. Hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong sumulat. Wala akong ibang makausap dito. Si Mama, nasa ospital, inatake sa puso dahil sa stress, at si Beatrice ay umalis at sumama sa hindi kilalang lalaki para lang may matuluyan. Ako, heto, nag-iisa at pinagbabayaran ng lahat. Gabi-gabi, tuwing umuulan, naaalala ko ang gabing ipinagtabuyan kita. Ang lamig na naramdaman mo noong gabing iyon ay araw-araw kong nararamdaman sa loob ng seldang ito. Naisip ko, paano ko nasira ang nag-iisang mabuting bagay na dumating sa buhay ko? Gusto kong humingi ng tawad, hindi para palayain mo ako,
kundi para lang mapatawad ko ang sarili ko. Patawad, Salve. Sana, balang araw, mahanap mo ang kaligayahang ipinagkait ko sa iyo. Binasa ni Salve ang liham ng walang luha. Walang kirot sa kanyang puso, walang pagnanais na gumanti pa. Ibinaba niya ang papel at ibinaling ang paningin kay Elian, na ngayon ay tahimik na nakikinig at naghihintay ng kanyang reaksyon. Naawa ka ba sa kanya? Mahinahong tanong ni Elian. Ang kanyang tinig ay nag-aanyaya ng tapat na sagot. Umiling si Salve. Hindi naawa, kundi nakakaramdam ng kapayapaan para sa sarili ko. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na baka ako ang may mali. Baka hindi ako sapat kaya niya nagawa iyon. Pero ngayon, malinaw na sa akin na ang pagkakamali niya ay hindi refleksyon ng aking halaga. Siya ang gumawa ng kanyang sariling impyerno at ngayon ay siya lamang ang makakapagligtas sa sarili niya mula rito. Napatawad ko na siya, Elian, hindi dahil deserve niya, kundi dahil ayoko nang bitbitin ang galit sa puso ko. I want to be free. Kinuha ni Salve ang liham, maingat na itinupi, at isinilid sa isang lumang kahon, kasama ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Isinara niya ang kahon, tila isinasara na rin ng tuluyan ang kabanata ni Javier Valmores sa kanyang buhay. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay mas maliwanag kaysa dati. Pumunta si Salve sa isang tahimik na sementeryo na nakaharap sa dagat, kung saan inilipat ang mga labi ng kanyang ama. Nagdala siya ng isang bungkos ng mga puting rosas. Dahan-dahan siyang lumuhod at inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng malinis na lapida. Papa! Bulong ni Salve, isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Nagawa ko na po. Napanatili ko ang kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pananahimik at pagtitiis, kundi sa pamamagitan ng pagtindig at pagrespeto sa aking sarili. Wala na ang mga taong gumamit sa atin. Naibalik ko na ang dangal ng pamilya Santillan at higit sa lahat, nahanap ko na ang kapayapaang matagal ninyong ipinagdasal para sa akin. Tumayo siya, hinayaan ang simoy ng hangin na haplusin ang kanyang mukha at naglakad pabalik sa sasakyan. Doon, naghihintay si Elian. Nang makalapit si Salve, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay. Walang mga salitang kailangang sabihin, ang kanilang mga ngiti ay sapat na upang unawain ang pangako ng bukas na puno ng pag-asa. Ang Salve na laging nakayuko at natatakot sa ulan ay wala na. Ang babaeng naglalakad ngayon palayo sa sementeryo, kasama ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa kanya, ay isang reyna na buong pagmamalaking nasuot ang korona ng kanyang sariling lakas at kalayaan. 5 taon na ang lumipas. Ang maluwang at maaliwalas na bulwagan ng Santillan Haven, ang sentrong itinatag ni Salve, malapit sa dalampasigan, ay napuno ng malumanay na kwentuhan at mga ngiti ng mga kababaihang minsang nawalan ng pag-asa. Ang hangin ay amoy ng sariwang kape at nilutong tinapay, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam ng isang tunay at ligtas na tahanan. Wala nang bakas ng takot sa mga mata ng mga kababaihang naroon. Ang bawat isa ay unti-unting bumabangon mula sa kani-kanilang madilim na kahapon. Tumayo si Salve sa harap ng isang maliit na grupo ng mga bagong dating na kababaihan. Ang kanyang suot na simpleng bestida ay sumasayaw sa banayad na hangin at ang kanyang tinig ay malambot, ngunit puno ng matibay na karunungan. Marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ko nagawang patawarin ang mga taong nanakit sa akin. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pag-unawa. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan mo ang sakit o hahayaan mo silang makapasok muli sa buhay mo. Pinatawad ko ang aking dating asawa at ang kanyang pamilya upang maputol ang tanikalang nag-uugnay sa aming dalawa. Ang pagpapatawad ay para sa aking sariling kapayapaan, hindi para sa kanilang kalayaan mula sa pananagutan. Kapag nagpatawad ka,
Binibitawan mo ang galit na lumalason sa iyong puso. Huminto siya ng saglit upang bigyan ng oras ang mga kababaihan na damhin ang kanyang mga salita. Ang pinakamalaking aral na iniwan sa akin ng nakaraan ay ito. Ang tunay na pag-ibig at pagmamalasakit, maging sa pamilya o sa asawa, ay hindi kailanman manghihingi ng kapalit na dangal. Hindi kabutihan ang magpaalipin at manahimik sa mga taong walang ibang ginawa, kundi ang tapakan ka gamit ang salitang utang na loob. Ang isang babae ay tunay lamang na nakakabangon at nakakahilom kapag natutunan niyang mahalin, irespeto at ipaglaban ang mga hangganan ng kanyang sariling pagkatao. Mula sa likuran ng bulwagan, nakatayo si Dr. Elian Roque. Pinapanood niya ang babaeng pinakamamahal niya ng may matinding pagmamalaki. Nang matapos ang gawain at dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang mga kababaihan upang magpahinga, lumapit ang binata. May bitbit siyang isang manipis na balabal na maingat niyang inilagay sa balikat ni Salve upang protektahan ito sa papalapit na lamig ng hapon. Ipinatong ni Salve ang kanyang ulo sa balikat ni Elian, isang simpleng galaw na naglalaman ng libu-libong salita ng pasasalamat, tiwala at kapanatagan. Dahan-dahang hinaplos ni Elian ang buhok ni Salve, ipinapadama ang isang pag-ibig na nagpoprotekta at hindi kailanman nananakit. Dito, sa yakap ng isang mabuting tao at sa gitna ng komunidad na kanyang binuo, natagpuan ni Salve ang pinal at walang hanggang kapayapaan. Sa labas ng malalaking bintana ng sentro, nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga patak ng tubig ay tahimik na dumudula sa salamin, naguhugas sa alikabok ng paligid, at nagdidilig sa mga halaman sa hardin. Kung dati, ang ulan ay simbolo ng kanyang pinakamasakit na gabi kung saan siya ay itinaboy at inalipusta sa putikan, ngayon, ito ay isang biyaya ng kalikasan. Pinanood ni Salve ang ulan, nakangiti at walang bahid ng pangamba. Wala ng panginginig, wala ng luha ng kawalan ng pag-asa. Ang kwento ni Salve Regina Santillan ay hindi nagtapos sa pagiging isang biktima ng pang-aabuso. Ito ay nagtapos bilang isang matibay na patunay na kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit gaano kalupit ang pagtataboy ng mundo, ang isang pusong natutong magpahalaga sa sarili ay hindi kailanman muling maanod. Ang tunay na may-ari ng kanyang buhay, ng kanyang kinabukasan, at ng kanyang kaligayahan ay hindi na ang sinumang tao, kundi siya mismo.